Puri ng Diyos, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Online Church Experience. Muli, kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Diyos. Last Sunday, I shared a message about be ready for the day of the Lord, based in 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 11. And to be ready for the day of the Lord is to be well-informed about the day of the Lord. Second, to be watchful and sober in our living. Maging mapagbantay at matino ang ating kaisipan sa ating pamumuhay. And third, to be well-founded in our relationship with God. And today, in continuation, I will share the word in 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 17. And the title of our message is Understanding the Clear Signs of the Coming of the Lord, o pag-unawa sa maliwanag na mga tanda ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Bakit po natin kailangan ng tama at maliwanag na kaalaman tungkol sa mga tanda ng pagdating ng Panginoong Hesukristo? Una po, upang hindi tayo madaya. Pangalawa, upang tayo po ay maging handa. Pangatlo, upang tayo po ay mamuhay ng matuwid. Ginagawa po natin ito sapagkat maraming tao sa panahon natin at maging sa panahon nila Apostol Pablo na mga taga-Thessalonica, na sila po ay naguguluhan. Confused po sila tungkol po sa rapture at maging sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Si Paul ay sumulat previously ng kanyang unang sulat sa mga taga-Thessalonica at kinaklarify niya yung issue. In 1 Thessalonians, especially in 1 Thessalonians 4, verse 13 to 18, and 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 11. But the believers were still having trouble with understanding these teachings. So here, in 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 17, he writes specifically to correct their misunderstanding concerning the coming of the Lord and our gathering with Him. Ganon din po, ang mga salitang ito ay magbibigay po sa atin ng maliwanag na kaalaman tungkol po sa pagdating ng Panginoong Hesukristo at sa ating pong pagsama sa Kanya o sa pagtitipon natin sa Kanya. Take note of this, mga kapatid. The return of the Lord Jesus Christ will be in two different events. First, He will meet the true believers in the air. 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17. This is called rapture, to be with Him before the Great Tribulation. Ang rapture po ay bago maganap ang malaking kapighatian. Yun po yung una. Pangalawa, He will come with the true believers on earth after the Great Tribulation. Yung pong ni-rapture niya, pagkatapos po ng Great Tribulation, ay babalik siya sa digmaan na tinatawag na Battle of Armageddon, na nakasulat sa Matthew 24, verse 29 to 31, and in Revelation 19, verse 11 to 16. Now, between the rapture and the second coming of the Lord Jesus Christ, there are a series of events. First, yun nga pong rapture, the taking away of all true believers in Christ in a moment, in a twinkling of an eye, sa isang iglap, isang mata, boom, nawala na lahat ang mga totoong mga Kristiyano. And second, the revelation of the Antichrist as a man of false peace to set up the one world government. And third, the day of the Lord, or the Great Tribulation, which is the 7 years of divine judgment of the Lord upon the world. 7 taon ng malaking kapighatian. Ito po yung araw ng Panginoon at tinatawag ng malaking kapighatian. And fourth, the second coming of Jesus Christ, together with us believers na kasama niya sa Revelation chapter 19. So ngayon po sandali, upang lubusan tayong magkaroon ng maliwanag na kaalaman, basahin po natin ang sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonica, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 17, mula sa salita ng Diyos. Talatang 1. Tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo
At sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin mga kapatid, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Alam niyo po, may mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon, pero hindi pa siya bumabalik. Kaya huwag kayong mabahala, huwag kayong mag-alala. Kung meron man magsabi sa inyo na bumalik na ang Panginoon, huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Talatang 3, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ulitin ko po yun. Hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Siya po si Antikristo. Talatang 4. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. At itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Hindi ba't sinabi ko ang mga bagay ito nang kasama niyo pa ako riyan? Talatang 6. Alam ninyo kung anong pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, talatang 7. Palihim ng kumikilos ang kasamaan ng taong ito. At manatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Talatang 8, iahayag siya kapag inalis na ang pumipigil o mahayag ang Antikristo kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, purihin ang Diyos. Papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip niya. Iahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamangamanghang bagay. Talatang 10, gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. Mga kaibigan, mga kapatid, kaya po tayo nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos upang maraming maabot ng mabuting balita. At sila'y sumampalataya, o kayo po'y sumampalataya at maglingkod sa Panginoong Hesukristo upang tayo po ay maligtas at sama-sama together sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po yung sinabi sa talatang 10. Gagamitin ni Antikristo ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagaan ang katotohanan ng makapagliligtas sana sa kanila. Alam niyo po, may mga taong mapapahamak dahil ayaw nilang pagpahalagaan ang mga salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, ang Biblia, ang mga aral ng Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita. Mapapahamak sila. Kaya po, masugid na tayo pinagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Talatang 11. Kaya pababayaan na sila ng Diyos kapag may mga taong ayaw nilang pagpahalagahan ang mabuting balita. Pababayaan na sila ng Panginoon. Pababayaan na sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon. Talatang 13. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon at nararapat lang kaming magpasalamat dahil nung una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo. Pinili kayo. Kayong mga nakikinig, nanonood at tumanggap ng mabuting balita, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi kayo itinalaga sa kaparusahan o sa matinding kapigatian.
kayo ay tinalaga sa kaligtasan. Kaya naririnig niyo ang mabuting balita. Panghawakan po natin ito. Maniwala po tayo at maglingkod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nung una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamagitan ng pananampalataya ninyo sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita o ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na ipinahayag namin sa inyo para makapahagi kayo o makasama kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag at panghawakan ninyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sulat. Ulitin ko po ito, napakaganda. Mga kapatid, manatili kayong matatag at panghawakan ninyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos at Siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At nawa, bigyan din kayo ng lakas ng loob na maipahayag, purihin ng Panginoon, maipahayag ang mabuting balita at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ngayong sandali, ito po ang mensahe. The clear signs of the coming of the Lord. So the question today is, what are the clear signs of the coming of the Lord Jesus Christ? Ano po ang maliwanag na mga tanda ng pagdating ng Panginoong Hesukristo? First, the clear sign of the coming of the Lord is this: the rebellion against God, or the apostasy, or the falling away. Ang ibig sabihin, ang huling paghihimagsik. Ito po ang unang maliwanag na tanda bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Magkakaroon ng tinatawag na pagre-rebelde sa Diyos. Magkakaroon ng tinatawag na matinding paglaban sa Diyos at pagtalikod sa pananampalataya. O yung tinatawag na huling paghihimagsik. Sinabi ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 3. It says, "Now, brethren," ngayon mga kapatid, "concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come." Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabahala tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Huwag kayong mabahala na para bang bumalik na siya o dumating na siya. Verse 3, it says, "Let no one deceive you by any means." Huwag niyong hayaang kayo po ay madaya. Kaya nga po tayo nag-aaral ng pag-aaral tungkol po sa katapusan ng huling panahon upang tayo po ay hindi madaya. Pangalawa, upang tayo po ay maghanda. Pangatlo, upang tayo po'y mamuhay na matuwid. Kaya ang laging paalala ng mga salita ng Diyos, huwag kayong magpapadaya. Sapagat maraming darating na bulaang tagapagturo, bulaang propeta. Maraming mandadaya. And the Bible says, "Let no one deceive you by any means. For that day," take note of this, that day, yung araw ng pagdating ng Panginoon, ay hindi mangyayari. That day will not come unless the falling away comes first. Hindi darating ang araw na yun maliban na magkaroon ng pagre-rebelde o paglaban sa Diyos. Now, the word falling away in Greek is apostasia, which means defection, departure, and rebellion. It has been described as apostasy. Doon po galing ang salitang apostasy, doon sa Griegong salitang apostasia, o yung pagtalikod, o yung paghihimagsik. It is a willful falling away
or the final rebellion against God and Christianity. Kaya matindi po ang paglaban sa Diyos ng maraming tao sa iba't ibang bansa. Matindi po yung paglaban sa Christianity. Matindi po ang nagaganap sa ating kapanahunan. Sinabi po sa unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 2 ng ang bagong tipan, Filipino Standard Version ng Bible. Maliwanag na sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng iba ang pananampalataya. Maliwanag na sinasabi ng banal na Espiritu na iiwanan ng iba, ng ibang Kristiyano, ng ibang mga tao naglilingkod sa Diyos, ang pananampalataya. At susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at mga turo ng mga demonyo. Kaya alam niyo po, yung mga taong napunta sa kulto, yung mga taong nagtuturo ng mali, galing yan po yan dati sa tama. Pero ngayon po, iba na tinuturo nila. Ito sinasabi ng banal na Espiritu sa ating kapanahunan na maraming tao iwanan nila ang pananampalataya. Magkakaroon sila ng pag-iimagsik sa kanilang kalooban. Kaya ang aking pong paalala, mga kaibigan, mga kapatid, huwag tayong lumaban sa Diyos. Huwag tayong mag-imagsik sa Diyos. Huwag tayong tumalikod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-asa natin. Ang Panginoong Jesucristo ang ating kaligtasan. Wala nang iba. Huwag tayong susunod sa mga mapanlinlang na espiritu at mga turo ng demonyo. Ang mga turoang ito ay pinalalaganap ng mga taong mapagkunwari, sinungaling at may manhid na budhi. Tandaan natin, ang unang tanda, maliwanag na tanda ng pagdating ng Panginoong Jesucristo ay ang rebellion against God, apostasy, the great falling away from the faith. Sinabi sa 2 Timoteo, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 4, mula sa Filipino Standard Version ng Bible sa Tagalog. Unawain po natin ito. Magkakaroon ng mga panahon ng kapigatian sa mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa lapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagmalabis, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ito po ang panahon na kinabibilangan po natin. Na ang tao'y makasarili, sakim sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagmalabis, suwail sa mga magulang. At hindi lamang suwail, ang iba, talagang lumalaban at sinasaktan nila ang kanilang mga magulang. Walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Talatang 3, sila'y magiging malupit. Tayo po ay nasa panahon ng tao'y malupit, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang po sa ating bansa, sa iba't ibang panig ng bansa. Sa iba't ibang bansa, may mga taong malupit, walang habas kung kumitil ng buhay. Wala silang habag, mababangis at namumuhi sa mabuti. Ang iba'y magiging taksil, pabaya, mapusok, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Kaya ito po yung panahon natin na talagang laganap ang kasamaan. At may mga taong nakakilala sa Diyos at tumalikod sa Diyos at naging masama ang pamumuhay. Sinabi sa aklat ng Mateo, kabanatang 24, talatang 12 hanggang 13, mula sa ang Biblia, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya po, ito po ay mga binabanggit ng banal na kasulatan. Na sa huling panahon po natin, titindi, lalaganap ang kasamaan. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pagmamahal o ang pag-ibig ng maraming tao, lalamig. At tandaan po natin, subalit ang magtiis, hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Binanggit ko na po ito ng mga nauna ko pong pagtuturo. Pinapaalala ko po ito. Dahil ito po ang maliwanag na tanda sa mga huling araw na ang mga tao ay lalaban sa Diyos, maghihimagsik sa Diyos, magiging masama. Kaibigan, ikaw na nakikinig sa akin, ikaw na nanonood sa akin, kapatid, huwag kang tumalikod, huwag kang aalis sa Diyos.
ang Panginoong Jesucristo ang ating kaligtasan. Ako po ay hindi nagtuturo tungkol sa relihiyon. Hindi ko pinapangaral ang relihiyon, hindi ko tinuturo ang relihiyon o ang sinumang tao. Ang aking ibinabahagi ay ang mabuting balita na sa kabila ng kasamaan at paglaganap ng kasamaan, meron pong pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ako dati ay namumuhay na malayo sa Diyos, masama ang buhay, ngunit purihin ang Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Binago ako, pinatawad. At ako po'y naglilingkod sa Kanya. At hanggang sa huli, kaya nga po ang panalangin ko sa Diyos, na ako'y manatili sa Kanya, na tayong lahat ay manatili sa Kanya, na walang mawala sa Panginoon. Sapagat ito, ang maliwanag na tanda, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, ang paglaganap ng kasamaan. Rebellion against God. The apostasy, or the great falling away. The second clear sign of the coming of the Lord is this: the revelation of the Antichrist. Ang paghahayag o pagpapakita ni Antikristo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and second, the man of sin is revealed, the son of perdition. Ang lalaki ng kasamaan, ang lalaking nakatadhana sa pagkawasak, sa kapahamakan, siya po si Antikristo. Sino po si Antikristo? Who is the Antichrist? First, he is called the man of sin. Now, the word describes his character. Ang banal na kasulatan ay nagpapatunay tungkol sa kanyang pagkatao. He is the man of sin. Siya ay isang tao ng kasamaan, ng kasalanan. There have been many wicked men in history. Maraming mga taong masama at gumawa ng kasamaan sa kasaysayan. At ang pinakamatindi sa kanila ay si Adolf Hitler. Pero itong man of sin ay mas matindi kay Adolf Hitler. Because he will reveal the full character of Satan himself. Si Adolf Hitler sa kanyang kapanahunan, ang kanyang pinapatay ng mga Hudyo ay halos 6 na milyon. Sa panahon na ang Antikristo ay mahayag at magpakita, gagawa siya ng matinding kasamaan. Bilyon ang papatayin niya. Kaya nga siya po yung tinatawag na ultimate murderer and deceiver, all combined into one. Kasi talagang ihahayag niya kung sino si Satanas. Ipapakita niya kasamaan ni Satan sa kanyang buhay. Second, he is the son of perdition. This describes his destiny. Ito yung kanyang destinasyon. Perdition means eternal destruction in hell. Nakatadhana na yung kanyang kapahamakan. At siya po ay huhulihing buhay. At kasama ng bulaang propeta na buhay na itatapon sa kumukulong asopre sa impyerno. Sa lumang tipan, may 2 lalaki na kinuhang buhay, si Enoch, si Elijah. Kinuha silang buhay at dinala sa piling ng Panginoon. Sa panahon po na mahayag si Antikristo at ang bulang propeta, 2 sila na itatapon sa kumukulong apoy ng impyerno. They will be thrown alive into the lake of fire. Third, he is called the lawless one. Ibig sabihin, yung taong walang batas sa kanya. He is the wicked man and the covenant breaker. He will break the covenant of peace with Israel for 3.5 years, and then he will make war with Israel. Matindi ang taong ito.
Kaya ang pagdating ni Antikristo, ang pagpapakita niya, pag nahayag siya, doon darating ang Panginoon. Doon magkakaroon ng pagkuha ng Panginoon sa mga anak ng Diyos, sa mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 10. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. So ang kanyang pagdating ay talagang ayon sa kapangyarihan ni Satanas, na mayroong makapangyarihang gawa, himala, at mga kamanghamanghang kasinungalingan. And fourth, this man of sin, the son of perdition, the lawless one, totoong tinawag siya na Antikristo. The more commonly used designation for him is the Antichrist. 1 John chapter 2, verse 18. It says, "Dear children, this is the last hour." Ito na ang huling panahon. "And you have heard that the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour." Tayo po ay nasa huling panahon na at ang Antikristo ay darating. At may mga nauna ng mga Antikristo. Dahil tayo po ay nasa huling araw na. You see, one meaning of the term Antichrist, ang ibig sabihin po noon, is the one who takes the place of Christ. A counterfeit Christ. Laban siya kay Kristo. Tumatayo siya na parang katulad ni Kristo, pero hindi siya si Kristo. Laban siya kay Kristo. At ang taong ito, this man of sin, the son of perdition, the lawless one, the Antichrist, he will not only take the place of Christ, but he will demand worship as God in the holy temple. Based on 2 Thessalonians chapter 2, verse 4 says, he will exalt himself above all. That is called God, or that is worship. So that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. He will call himself as God. Nanaisin niya at sasabihin niya sa mga tao na dapat siyang sambahin. Kaya nga po, sabi ng Mateo 24, talatang 15, kaya kapag nakita nyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinasabi sa pamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, pansinin po natin ito. Pag nakita nyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinasabi sa pamagitan ni Propeta Daniel, sapagkat ito pong si Antikristo, i-break niya po yung covenant of peace with Israel for 3.5 years. At siya po ay upo sa templo at magsasalita ng mga salita na magsasabing siya ang Diyos. Tandaan po natin, ang pagsulpot ni Antikristo, ang pagdating ni Antikristo, ang paghahayag ni Antikristo, mahayag siya dahil ang mga anak ng Diyos ay kukunin. Sa rapture, pag kinuha na sa isang mata, sa isang iglap, magkakaroon ng kaguluhan. At doon po i-entra si Antichrist. At magdideklara siya ng huwad na kapayapaan. Dahil sa kaguluhan na mangyayari, na maraming mga Kristiyano ang mawawala at kukunin ng Panginoon. Pag-entra niya, then he will become a man of peace. He will declare that false peace. And then after that, i-break niya yung peace na yan, yung huwad na kapayapaan sa Israel. At siya uupo sa templo. At ihikayatin niya ang lahat ng mga tao na sambahin siya. Sinabi po sa Mateo 24,
Kapag nakita nyo karumaldumal na paglapastangan na sinasabi sa pamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Tandaan po natin, ito pong Matthew 24 verse 15 to 22. Ito po yung pagpasok na ng Great Tribulation o yung tatawag na malaking kapighatian. At sa panahon ng matinding kapighatian, si Antikristo, siya ang magkokontrol ng buong mundo. Unawain po natin ang sinasabi ng aklat ni Mateo, kabanatang 24, talatang 16. Ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ng kanyang balabal. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, kaya po natin ipinapahayag itong mabuting balita upang magbigay po sa atin ng paalala, upang tayo po'y maihanda na bago dumating si Antikristo, bago mamahala at magkontrol si Antikristo sa buong mundo, ang mga totoong Kristiyano kukunin ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, ito po yung maliwanag na tanda. Una po, yung rebellion against God. Second, the revelation of the Antichrist. Pag nahayag si Antikristo, kukunin ng Panginoong Hesukristo ang mga totoong mananampalataya. Kaya nga ang mga maiiwan dito, katulad nito, buntis. Sinabi ng kasulatan, kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Bakit po? Kasi po matindi ang dadanasin ng mga taong nasa pamamahala ni Antikristo. Hindi sila makakabili ng gamot kung walang tatak ni Antikristo. Kaya nga kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat doon sa mga taong may iwan dito. Kasi matindi sa panahon ng taglamig, sa pagtakas. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap. Matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Talatang 22. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, yung 7 years of Great Tribulation, kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, walang makakaligtas na laman o walang makakaligtas na tao. Subalit alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Sino po yung mga hinirang? Sila po ang Israel, ang bayan ng Diyos. Sila po ang matitira na makikipaglaban kay Antikristo. Tandaan po natin, the Antichrist will unite the whole world and he will form the one world government. I-unite niya ang buong mundo. At siya po ang maghahari sa tinatawag na one world government. And he will also control the military and the economy of the whole world. Think about this. Ang buong ekonomiya ng buong mundo ay kanyang kukontrolin. Ang mga sandatahang lakas ng bawat bansa ay kanyang kukontrolin. Sinabi sa Revelation chapter 13, verse 16 to 18, in the New King James Version, he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Kanyang tatatakan ang lahat ng tao ng kanyang tanda. Mahirap, mayaman, hindi kilala at mga kilalang tao, mga malaya at mga alipin. Patatatakan niya ng kanyang marka sa kanilang kamay at sa kanilang noo. And the Bible says, no one may buy or sell
except one who has the mark of the name of the beast. Walang sino man. Kaya nga po, matindi po ang mangyayari sa Great Tribulation. At pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na linggo. Matindi ang paghihirap na magaganap sa mga taong maiiwanan sa rapture. Matindi ang kahirapan na mangyayari sa kanila. Hindi sila makakabili ng pagkain kung wala silang tatak ng 666 na sinasabi rito. Sabi sa verse 18, "Here is wisdom, let him who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man. His number is 666." Ito yung kanyang tanda. Ito yung kanyang pangalan. Yung kanyang pangalan. Kapag ito ay kinalculate, ang lilitaw ay 666. Sa mga nagdaang panahon, marami ng mga tao nagsabing, ito sige ito ay Antikristo, sige ito ay Antikristo. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan. Pag nahayag si Antikristo, boom! Wala na ang mga anak ng Diyos. Wala na ang mga totoong sumasampalataya. Kinuha na ng Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kasi po hindi hahayaan ng Panginoong Hesukristo na mga totoong sumasampalataya at naglilingkod sa Kanya ay dumanas ng matinding kapighatian. Hindi po tayo daranas nun. Hindi po tayo itinalaga sa kaparusahan. Kasi po, sinabi ng Revelation chapter 14, ang mga taong matatakan ng 666 sa kanilang kamay, sa kanilang noo, wala na silang kaligtasan. Kaya matindi ang magiging desisyon ng tao o ng maraming tao sa panahon ng malaking kapighatian. Mamamatay ba sila sa gutom? O magpapatatak ng 666? May isang tao na meron siyang anak na may sakit. Hindi siya makakabili ng gamot kung hindi tatatakan ng 666. Hindi siya makakabili ng gatas ng kanyang anak kung wala siyang tatak ng 666. Kaya matindi po. Kaya po ipinapayag po sa atin ngayon, hanggat may pagkakataon tayo, ang mabuting balita, na tayo po'y sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat kukunin ng Panginoong Hesukristo ang mga totoong sumasampalataya at naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po, masigasig po tayo na inaaral po natin ang mga mangyayari sa mga huling panahon. At tandaan po natin, tayo po ay nasa huling mga panahon na. Marami ng mga tanda nung mga unang linggo. Ipinahayag ko yung mga tanda ng pagtatapos ng panahon. Ngayon po, ito po yung maliwanag na tanda na bago dumating ang Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng matinding rebellion laban sa Diyos. Pangalawa, yung revelation ni Antikristo, magpapahayag o magpapakita si Antikristo. Hindi po natin alam kung saang bansa siya manggagaling. Maraming tao, mga theologians na nagsabi, maaring sa Europe siya magmumula. Sa 10 bansa sa Europe. Ang iba naman nagsabi na siya ay magmumula sa Middle East. Wala nakakaalam kung saan siya magmumula. Pero darating siya. At sa kanyang pagdating, bago siya dumating, kukunin ang mga totoong sumasampalataya. Ito po yung pangatlo. The third clear sign of the coming of the Lord is the removal of the restrainer. Ang pag-alis ng pumipigil sa Kanya. 2 Thessalonians chapter 2 verse 6 to 8. And now you know what is restraining. Alam niyo kung ano yung pumipigil. That He may be revealed in His own time. Upang mayag siya sa Kanyang panahon. For the mystery of lawlessness is already at work. Only He who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The mystery, verse 7, of lawlessness is already at work. Ang misteryo ng kasamaan ay gumagalaw na. Only He who now restrains will do so until He is taken out of the way. Who is the restrainer?
Sino po yung restrainer na binabanggit dito? Alam niyo po, maraming mga tao nagsasabi na angel or tao. Hindi po. Ang restrainer na binabanggit po rito ay ang banal Espiritu. He is the Holy Spirit. And the Holy Spirit is with us. Sabi ng Romans chapter 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. So yung mga taong pinamamahayan o nananahan sa kanila, ang banal na Espiritu, sila yung mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ang pagiging anak ng Diyos, para maging anak ka ng Diyos, mapabilang ka sa pamilya ng Diyos, dapat tanggapin mo si Hesus Kristo, sabi ng John 1:12. Sila mga tumanggap kay Hesus Kristo. Sila'y napabilang sa pamilya ng Diyos. So pag tinanggap ng isang tao si Hesus Kristo, sumampalataya siya sa Panginoong Hesus Kristo, tinanggap niya yung Espiritu ni Kristo. Kaya ang Espiritu ng Panginoong Hesus Kristo, ang banal na Espiritu, ay nananahan sa mga anak ng Diyos. Kaya pagdating ng rapture, pag ni-rapture na o kinuha na ang mga anak ng Diyos, kasama ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the restrainer. Siya'y nananahan sa atin. Siya ang pumipigil sa pagkilos ni Antikristo. At sa ngayon, malayang tahimik, no? Sikretong pagkilos ni Antikristo. Ngunit pagdating ng rapture, pag kinuha na, nahayag na siya. Kinuha na yung restrainer. At ang mga anak ng Diyos, doon siya mahayag. Tandaan po natin ito. In the rapture, the Holy Spirit will be taken out together with the true believers. Kukunin, aalisin siya kasama ng mga banal na naglilingkod sa Diyos. But take note, but the Holy Spirit will still work exclusively with the chosen Jewish people in the manner similar of the Old Testament or before the Pentecost. Pentecost is the coming of the Holy Spirit. At dumating yung Pentecost sa panahon, sa Book of Acts, sa panahon ng mga apostol, at hindi pa umaakit ang Holy Spirit. Bakit po? Kasi ang Holy Spirit nasa atin. Nasa mga totoong mananampalataya. At sa rapture, kukunin ang mga mananampalataya, ang mga totoong naglilingkod sa Panginoon, kasama ng Holy Spirit. But still, the Holy Spirit will work with the chosen Jewish people in great tribulation. Kasi po, pagdating ng Revelation chapter 7, the Holy Spirit will empower the Jewish people na mangangaral sa buong mundo. Still, the Holy Spirit will empower the two witnesses in Revelation chapter 11. Kaya marami pa rin maliligtas. Kaya alam niyo po, sa panahon ng kapighatian, ito yung panahon na ang Panginoong Hesus Kristo ipapadala niya ang maraming Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo upang mangaral ng mabuting balita. At sa huling panahon, kahit na mga anghel, ipapadala niya para mangaral, para sabihin sa mga taong totoo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa tao. Ang tao lang ang lumalayo sa Diyos. Tayo po na binigyan ng pagkakataon ngayon, huwag tayong mawala sa Diyos. Tandaan po natin to. The removal or taken out of the way of both the Holy Spirit and the believers will release the world into the great tribulation as it never has been before. Ang rapture, ang pag-alis ng mga mananampalataya kasama ng banal na Espiritu ay magbubukas sa malaking kapigatian, matinding kapigatian na mangyayari sa mundong ito. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming. Si Antikristo ay pupuksain ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang hininga, sa pamagitan ng kanyang ihip ng kanyang hininga, at sa pamagitan ng kaliwanagan
ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Magwawakas siya. Kaya lang, marami siyang taong pahihirapan. At magiging miserable, kawawa ang buhay ng mga taong may iwan sa mundong ito. Ngayon po, sa aking pagtatapos, ano po ang dapat nating gawin? What must we do? Ano po ang dapat nating gawin? Ikaw na nanonood sa akin, ikaw na maaaring ikaw ay aking kaibigan, kakilala, maaaring ikaw ay aking kapitbahay, o kamag-anakan, anong dapat mong gawin? Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Bakit po? Because God from the beginning chose you for salvation. Ikaw na nakakarinig ng mabuting balita ngayon. Dapat kang maging mapagpasalamat sapagkat binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Magkaroon tayo ng kaligtasan at tandaan po natin ang kaligtasan natin ay gawa ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya sa katotohanan. Na tayo po mga tinawag sa pamagitan ng mabuting balita ay maging kabahagi sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Ano po yung una na dapat natin gawin? Magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataon ngayong sandali upang maligtas. Ngayon yung araw ng kaligtasan. Ngayon yung araw na dapat kang sumampalataya at tanggapin si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa. Tandaan po natin ang Panginoong Hesukristo ay magbabalik katulad ng magnanakaw. Hindi natin alam. At tandaan po natin mga kaibigan, ang isang magnanakaw, kapag siya'y nagnakaw, hindi niya kukunin yung mga bagay na walang value. Ang kukunin na magnanakaw ay yung may value sa kanya. Ganon din naman po. Ang Panginoong Hesukristo, hindi siya magnanakaw. Pero yung kanyang pagdating ay katulad ng magnanakaw. Ang kukunin ng Panginoong Hesukristo ay yung mga may value sa kanya. Sino po sila? Sila yung mga taong binavalue nila o pinagpapahalagahan nila ang mga salita ng Diyos. Mga taong kumilala sa Panginoong Hesukristo. Mga taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mga taong naglilingkod sa Panginoong Hesukristo ang kukunin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito pong araw ng kaligtasan. Pangalawa, tayo po ay manindigan. Panghawakan po natin ang mga salita ng Diyos. Sinabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you. Maging matibay po tayo. Maging matatag po tayo. Panghawakan po natin ang mga aral na atin pong narinig. At pangatlo, be encouraged and strengthened to do good works. Sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 to 17. At tayo po ay palakasin ng Panginoon na gawin po natin ang mabuting bagay. Ano po ang mabuting bagay sa harapan ng Diyos? Mga kaibigan, ang mabuting bagay sa paningin ng Diyos, ikaw na aking kakilala, maaaring kapitbahay, kamag-anakan, o kababata o kaklase na nakakarinig sa akin ngayong sandali. Ito yung oras ng kaligtasan. Ito yung kabutihan na nais ng Diyos na mangyari sa iyo. Tanggapin mo si Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Upang ikaw ay makasama sa rapture. Upang ikaw ay makabahagi sa kadakilaan o kaliwanagan o kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang kaligtasan natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyong mga salita. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas. At Panginoon ng aking buhay, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Baguhin mo ako. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pagpalain mo ang aking buhay. Tulungan mo akong maglingkod sa iyo. Tulungan mo ako na ang iyong banal na mga salita, ang Biblia, ay maunawaan. Marami pong salamat, Panginoong Hesus.
Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaibigan, ito po yung una pong hakbang natin. Tanggapin natin. Mamuhay tayo sa Panginoong Jesucristo. Maglingkod tayo sa Kanya. Mag-aral tayo ng Biblia. At kung kayo po may pagkakataon, umattend kayo sa isang Christian church na itinuturo ang banal na kasulatan ng Biblia ng totoo. At kung kinakailangan magpabautismo kayo, ang bautismo po ay ating pong identification sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang bautismo ay hindi kaligtasan. Ito po ay identification po natin. Kaya hindi natin kailangan ng maraming bautismo. Isang bautismo lang na mag-identify sa iyo na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, nais ko pong mag-usap sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, na ikaw ay nanghihina, nandulupaypay ka. Alam nyo, mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang pagbibigay ng kaunawaan mula sa salita ng Panginoon ay nagdudulot ng kagalakan ng puso. Kaya nga sabi ng aklat ni Titus chapter 2 verse 11 to 13, ito'y binanggit ko noong nakaraan, uulitin ko po ngayon upang ipagbigay paalala sa bawat isa. Ito bang sinasabi sa talatang 11? Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ulitin ko po. Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag o ipinaalam na sa lahat ng tao. Kasi po, nais ng Diyos na lahat ng tao maligtas at maglingkod sa Panginoon. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Ang biyaya ng Diyos na nagdudulot o nagbibigay ng kaligtasan ay siya rin namang nagtuturo sa atin na talikuran natin ang lahat ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng matino, matuwid at makadiyos. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, hindi natin alam ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Maaaring sa hapon, sa gabi, sa madaling araw o sa umaga. Pero tiyak na magbabalik ang Panginoon sapagkat may maliwanag na mga tanda. Rebellion against God or apostasy. Second is the revelation of the Antichrist o yung pagpapakita ni Antikristo. And third is the removal of the restrainer. Na ang banal na Espiritu kasama ng mga anak ng Diyos ay aakyat sa himpapawid upang katagpuin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kukunin ng Panginoong Hesus, tandaan po natin, yung may value sa Kanya. Yung may halaga sa Kanya. At ang mga taong may halaga sa Panginoong Jesucristo ay itong mga taong namumuhay ng matino, matuwid, at makadiyos. Kaya habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa o blessed hope na walang iba, kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, mamuhay po tayo ng matino, matuwid at makadiyos. Tanggalin na po natin yung mga kasalanan o yung mga kasinungalingan o mga maliliit na kasamaan sa buhay natin. Mamuhay tayo ng matuwid sa Panginoon. Amen. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, tulungan mo po ako na mamuhay ng matino, matuwid at makadiyos. Na pagpahalagahan ko po ang paglilingkod sa iyo. Na pagpahalagahan ko po ang iyong mga salita. Na pagpahalagahan ko po ang matuwid at makadiyos, matinong pamumuhay. Upang ako po ay makaranas ng iyong makapangyarihang pagkilos at upang ako po ay makasama sa rapture. Panginoong Hesus, tulungan mo ako mamuhay ng nakalulugod sa iyong harapan sa paningin ng Diyos. May nakakakita man o wala, mamuhay ako ng matuwid. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.
Marami pong salamat sa ating pong pag-aaral na ito ng mga salita ng Diyos. At sa mga susunod na linggo, magiging matindi po yung pag-aaral po natin dahil pag-uusapan po natin ang Great Tribulation, ang matinding kapigatian. At tandaan niyo po, naniniwala po tayo sa pre-tribulation. Hindi po tayo nakatalaga sa kaparusahan. Tayo po ay nakatalaga sa kaligtasan at sa kabutihan ng Diyos. Kaya po mamuhay tayo ng matuwid sa harapan po ng Panginoon. Ngayong sandali, ako po ay mananalangin sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga infected ng virus, sa mga mayroong kabigatan sa kanilang buhay. Ilagay po natin ating kamay sa ating ulunan, sa ating dibdib, sa bahagi na may karamdaman. At tayo manalig, magtiwala na ang ating Panginoong Jesucristo ang ating manggagamot. Ay manalangin, Ama naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, hinaangkin po namin ang iyong kagalingan. Hinaangkin namin, Panginoon, ang himala ng kagalingan. Haplusin mo po ang bawat isa, ang bawat isang mga kapatid at mga anak mo, Panginoon, na may sakit, may karamdaman. Siya, Panginoon, na masakit ang ulo, tanggalin mo po. Mawala sa kanya ang pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan. Matanggal sa kanyang leukemia, matanggal sa kanyang cancer. Malusaw ang cancer sa pangalan ng Panginoong Hesus. Panginoon, akin pong dalangin ng mga bukol sa kanyang katawan ay matanggal. Siya po na infected ng virus na may mataas na lagnat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, matanggal ang virus sa kanya, malusaw ang virus. Malusaw yung bakterya sa kanyang katawan. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga latay at mga sugat mo, Panginoong Jesucristo, kami po ay nagkaroon ng kagalingan. Marami pong salamat sa kagalingan. Inaangkin namin ang kagalingan, ang kapayapaan ng puso, inaangkin namin ang kasaganaan ng iyong pagpapala sa aming buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Diyos. At mabuhay po kayo. Sumainyo ang kabutihan ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon, ang kasaganaan ng Diyos, ang kaliwanagan ng mukha ng Panginoon. Manahan sa inyong buhay, manahan sa inyong pamilya, sa bawat isa. Kasaganaan ng Panginoon at ang pag-iingat ng Diyos. Manahan sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Amen.